crossbreed o pinaghalong lahi ng zebra at donkey ang ipinanganak sa Amerika. Tinawag itong Z-Donk ng mga empleyado ng Wildlife Center. Kahawig ito ng ulo ng inang donkey. Ang mga binti naman may stripes tulad ng balat ng amang zebra. Dahil sa animoy stocking sa binti, pinangalanan itong Pipi Longstocking, parehong kabilang sa lahi ng mga kabayo, ang donkey at ang zebra. Ito naman kung manilaw-nilaw daw po, nangingitim ang tubig ninyo, yung tumutulo sa inyong gripo. Posibleng nahaluan daw yan ng mineral na kung tawagin ay manganese mula sa lupa. Wala naman daw itong masamang epekto sa kalusugan, pero para daw makatiyak, makabubuting salain at pakuluan ang tubig bago ito inumin. Nakatutok si Ivan Mayrina. 2 beses kada araw sa nakaraang 2 linggo, pinapalitan ni Jennifer Palermo ang pansalang puting tela sa kanilang mga gripo. Manilaw-nilaw kasi ang tubig. Maliban sa pagsala, pinadadaan pa raw nila sa isa pang water filter ang tubig gripo para makasiguro. Dilaw po siya, kahit sandali lang. Na may amoy ba? Wala naman. Lasta? Hindi naman. Ano lang siya, marumi lang talagang tubig. Sa tulong naman ng youth scooper na si Jocelyn Luwaton, nakunan din ng GMA News ang maraming tubig din na dumadali naman sa mga bahay sa may Commonwealth, Quezon City. Naglagay ng pansala sa gripo at nang tanggalin. Hindi lang kulay dilaw kundi itim ang nakitang dumi. Tumaas naman yung ating supply. Parang na-disturb, na-istorbo yung mga manganese na nakakapit doon sa tubo. Unting-unting nag-iiba yung kulay ng tubig. Ito ang reaction kasi ng manganese doon sa hangin. So mula sa puti, nagiging yellow, nagiging brown, hanggang sa eventually mag-darken pa ito. Isang pangkaraniwang mineral na makikita sa lupa ang manganese. Dala na rin ang kalumaan ng kanilang mga tubo at mahinang pressure ng tubig, napapasok ng manganese at iba pang mineral ang kanilang mga tubo. Nauna nang nagpaalala ang DOH, kapag may kulay, may amoy o may lasa ang tubig, huwag nang magbaka sakali at salain muna at pakuluan bago inumin. Ang napaulat naman na manganese na nasa tubig, hindi raw dapat ipag-alala. Depende kung ano yung composition ng mga minerals katulad ng manganese. It will alter the water quality but not necessarily affecting health. Ipasusuri raw ng DOH ang level ng manganese at iba pang mineral na natatagpuan sa mga lugar kung saan marumi ang tubig. Ang Maynila at patuloy din daw tinututukan ang problema at patuloy din ang pagpapalit at flushing sa kanilang mga tubo. Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Oras. Sa kanyang talumpati sa launching ng coffee table book ng GMA Network, kinilala ni Pangulong Noynoy Aquino ang naging papel ng GMA sa pagpapatibay ng ating demokrasya. Nakatutok live mula sa Makati, si Sandra Ginaldo. Sandra? Yes, Mel, eksaktong alas 7 nga dumating dito sa anibersaryo ng GMA Network si Pangulong Aquino at sa kanya pong talumpati ay binati ng Pangulo ang GMA sa anibersaryo nito. Kinilala rin ng Pangulo ang aniyay naging papel ng GMA sa pagpapatibay ng ating demokrasya. Nagbalik tanaw din ang Pangulo sa naging mahalagang papel ng GMA noong martial law at sa pagpaslang sa kanyang amang si Ninoy. I remember, during the dark years of martial law, GMA7 persisted in keeping the public informed despite the risks of censorship and even to the safety of your reporters. Working under the yoke of a dictatorship, GMA7 kept the flickering light of truth alive during that difficult and dangerous time. GMA7 also touched my life in a very personal way. It was, after all, the only TV station that covered the assassination of my dad, Benigno S. Aquino Jr. and his historic wake and funeral. It was also the TV station where my mom, former President Corazon C. Aquino, made her television debut on August 21, 1984. You were also present in her historic wake and funeral, which we will be commemorating in 2 days. For this and for your courage in delivering the news for our people, I am extremely grateful. Humingi din ng tulong ang Pangulo sa GMA Network na maihatid sa tao ang tunay na nangyayari sa bansa.
I am also pleased with the publication of a coffee table book to chronicle your achievements in the last 60 years. You have certainly made a positive impact on the lives of so many Filipinos through stories that are not only worth telling but are also worth remembering. As I mentioned in the SONA, we are confronted with huge social and economic problems whose solutions require the participation of Filipinos from all walks of life. I will need your help to accurately convey to the nation our current state of affairs and how our people can do their part in the next 6 years. Bilang Pangulo ay pangangalagaan daw niya ang malayang pamamahayag at tatanggap ng batikos mula sa media. I am not just a viewer. As your president, I am your partner. This administration will defend your right to free expression. This administration will accept criticism from you. I believe you have a right and an obligation to encourage public discourse, but I hope that it is the type of discourse that leads to consensus, one that will ultimately lead to action. I am counting on you to be part of this difficult but worthwhile journey of turning our country around. Mel, ngayon ay kaalis lamang ng Pangulo mula dito sa ating anibersaryo, pero ito ay matapos ang mahaba-haba ring photo opportunity kasama mga opisyal at empleyado ng GMA. Mel? Enjoy kayo dyan, ha? Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo. Humihingi ng hustisya ang ina ng OFW na pinatay sa Kuwait kamakailan. Ang kanya pong anak ay sinaktan at sinagasaan pa umano. At pagkatapos, itinapon pa sa disyerto. Nakatutok si Cara David. Ito ang mga hinagpis ng isang inang humihingi ng hustisya. Si Apaw Abdul, ina ng napaslang na domestic helper sa Kuwait na si Asria Abdul. July 17 ang matagpuan ng bangkay ni Asria sa disyerto ng Kabad sa Kuwait. Karumal-dumal ang sinapit ni Asria. Base po sa resulta ng investigasyon ng Chief Prosecutor sa Amadi, pinahirapan at tinorture ng paulit-ulit si Asria Abdul bago siya dinala sa Kabad Desert. Kung saan sinagasaan din siya ng ilang ulit hanggang siya ay mamatay. Hindi ako makapaniwala na merong ganitong kabrutal at kagrusam na pagpatay na pwedeng gawin ng employer niya sa kanyang household worker. Magpasa hanggang ngayon, nakabinbin pa rin ang kaso. Ang kaso ni Asria Abdul ay kasalukuyan nasa opisina ng Chief Prosecutor ng Amadi Court. Ang huling impormasyon na nakuha namin ay nagbago ng statement ang mga employers niya na hindi raw sila ang amo ni Asria. Pero ang hindi nila matukoy, paano na-aksidente si Asria? Abangan ang buong kwento sa pagpaslang kay Asria Abdul sa OFW Diaries, Biyernes ng gabi.